Martial Peak, Kabanata 201. Pagbibigay galang sa ginang. Si Miao Huacheng ay walang pagpipilian kundi ang itaas ang Red Cloud Sect. Inaasahan niyang mag-ingat si Yang Kai sa kanya at tumigil, para mapanatili niya ang kanyang buhay. Gayunpaman, ang kabilang partido ay malinaw na hindi naglagay ng Red Cloud Sect sa kanyang mga mata. Sa isang iglap ay nakarating na siya sa harapan niya. Tila napakalma niya habang tinatapik ang dibdib. Pagkatapos, bahagya siyang umatras. Ang kanyang mga mata ay malamig at walang awa. Tila hinawakan ng mainit na kamay ang puso ni Miao Huacheng. Ito ay marahas na nagkontrata at pagkatapos ay mabangis na lumawak. Sa pag-iyak, sa mukha ng dugo si Miao Huacheng. Namula ang balat niya na parang napaso sa kumukulong tubig. Bagaman hindi siya namatay, siya ay malubhang nasugatan. Sinamantala ng matandang demonyo ang hindi kahandaan ni Miao Huacheng na patayin siya. Ang Soulbreaker All ay sumugod sa katawan ni Miao Huacheng at binigyan siya ng isang nakamamatay na suntok. Sino ang taong ito? Bakit siya pumunta sa pamilya Miao at nagsimula ng ayan? Bago namatay si Miao Huacheng, iniisip pa rin niya kung paano niya na-provoke ang binatang ito, ngunit hindi pa rin niya ito maisip. Kailangang sabihin na ang pinatay sa isang nakakalito na paraan, si Miao Huacheng ay hindi maaaring mamatay sa kapayapaan. Sa kalangitan sa itaas ng CCT, isang malaking halaga ng Heaven and Earth Energy ang baliw na nagtipon sa paligid ni Yang Kai. Matapos masira ang isang malaking kaharian, muli niyang matatanggap ang Heaven and Earth Energy. Ginamit ni Yang Kai ang kanyang kakayahan sa paggalaw at mabilis na umalis sa pamilya Miao. Hindi nagtagal, nagpakita siya sa dalampasigan ng dagat. Nang gabing iyon, sumipol ang hangin at lumakas ang alon. Hindi mabilang na cultivator sa CCT ang takot na tumingin sa baybayin. Alam nila na ito ay isang tao na kakapasok lang at nagdulot ng Heaven and Earth Vision. Gayunpaman, dahil sa nakakatakot na Heaven and Earth Vision, hindi sila nang ahas na lumapit. Nakatingin lang sila sa malayo na may paghanga at inggit. Talagang eksperto ang taong ito. Malamang na nakalusot siya sa Immortal Ascension Boundary mula sa Yuan Chi Boundary. Kung hindi, paano magkakaroon ng ganoong kalaking kilusan? Ang kabuuang lakas ng cultivator sa CCT ay hindi mataas. Natural, hindi sila nang ahas na hawakan ng mga balbas ng isang eksperto sa Immortal Ascension Boundary. Gayunpaman, walang sino man ang mag-aakalang ang gayong Heaven and Earth Vision ay isang 15 taong gulang na batang lalaki na lumalabag sa Separation and Reunion Boundary. Kung alam nila na sa sobrang gulat nila ay malaglag ang kanilang mga panga. Ang nakakabaliw na paggalaw ay tumagal ng halos buong gabi bago ito unti-unting huminto. Matapos lumipas ang bagyo, ang ilang mga tao ay malabo na nakakita ng isang bola ng apoy na lumipad mula sa dalampasigan at patungo sa kailaliman ng dagat. Sa pamamagitan ng apoy, malabong makita ang isang pares ng mga bagay na parang pakpak. Gayunpaman, kahit na may nakakita nito, hindi sila mangangahas na maniwala sa kanilang mga mata. Akala lang nila nag-hallucinate sila. Tiwayway, Isla ng Ulap. Dumating si Yang Kai sa kanang peninsula at tumayo sa tuktok ng bundok kung saan siya naghiwalay kay Madam Jiang, nakatingala. Ang buong Yangtze ay nasa isang madilim na estado kahit sa kanang peninsula, halos maamoy ang amoy ng dugong dumadaloy sa hangin. Sa abot ng mata, ang lupa ay nagkalat ng mga bangkay. May mga bakas ng isang mahusay na labanan at mga pool ng madilim na pulang dugo na hindi pa natutuyo. Ang mga bahay ay gumuho, at ang mga pader ay gumuho. Ang mga ibon ay lumipad sa kalangitan, at ang lupa ay dumaing. Ang buong Red Cloud Sect ay napatay na. May kalansay sa harap ni Yang Kai. Ang kalansay ay nakasuot ng gutay-gutay na berde at puting damit. Ito ang suot ni Madam Jiang noong araw na iyon. Tahimik na nakaupo ang mga lantang buto sa tuktok ng bundok na parang isang immortal na bahura. Halos malinaw na nakita ni Yang Kai na pagkatapos niyang makipaghiwalay kay Madam Jiang noong araw na iyon, nakaupo siya roon nang hindi gumagalaw. Tumingin lang siya sa direksyon ng pamilya Miao ng High City. Umihip ang simoy ng hangin, hinihipan ang buhok ni Madam Jiang. Madilim ang kanyang mga mata, parang langit na natatakpan ng maitim na ulap. Walang liwanag, walang pag-asa. Tiningnan lang niya ito, at hindi pumikit hanggang sa katapusan ng kanyang buhay. Hanggang kagabi, nakita niya ang pagkawasak ng pamilya Miao, nakita si Miao Huacheng na namatay sa kamay ni Yang Kai. Mabuti ang batas ng langit, ngunit sino ang iniligtas ng langit? Tapos na ang sama ng loob. Ang masasamang tao ay mapaparusahan sa kalaunan. Kumuha si Yang Kai ng isang palayok ng alak at samamba sa harap ni Madam Jiang. Inabot niya ang kanyang kamay, gustong ibaon ang kanyang kalansay. Gayunpaman, nang hawakan ng kanyang kamay ang kalansay, bigla itong bumagsak at nahulog sa lupa, na naging isang tumpok ng pulbos. Isang bagzo ng hangin ang umihip sa lupa. Hinay pa ng hangin ang pulbos sa kanang peninsula ng Yangtze at nagkalat sa dagat, na wala nang walang bakas. Naningkit ang mga mata ni Yang Kai. Bakas sa mukha niya ang lungkot at pagkadismaya. Noong araw na iyon, gustong-gusto niyang ilayo si Madam Jiang. Gayunpaman, ayaw niya. Patay na ang puso niya. Siya ay pahihirapan at magiging miserable sa natitirang bahagi ng kanyang buhay. Ang pagsunod sa kanyang yumaong asawa at kanyang yumaong anak na babae ay ang pinakamagandang lugar na kanyang babalikan. Sinunod ni Yang Kai ang kanyang kagustuhan. Ngayong naisip niya ito, hindi niya alam kung tama ba ang ginawa niya.
Naramdaman ng kalungkutan sa puso ni Yang Kai, ang matandang demonyo ay nagpigil ng mahabang panahon bago siya inaliw. Young Master, hindi ikaw si Madam Jiang. Paano mo malalaman na ang kamatayan ay hindi kaginhawaan para sa kanya? Hindi gumawa ng ingay si Yang Kai. Pagkaraan ng mahabang panahon, lumingon siya, ibinuka ang mga pakpak ng Yang Inflammation, at lumipad patungo sa dagat. Marahil, ito ay isang ginhawa para sa kanya, ngunit para sa kanya, may bakas ng panghihinayang. Sa sumunod na 2 araw, naglabas si Yang Kai ng maraming kakaibang bulaklak at halamang gamot na nakolekta mula sa nakatagong isla. Ipinagpalit niya ang mga ito sa mga tao sa High City para sa mga bagay na katangian ni Yang, pinadalisay ang mga ito sa Yang Liquid at iniimbak ang mga ito sa dantian. Pagkalipas ng 2 araw, sa gabi, si Yang Kai ay nagdala ng 2 malalaking bag at lumipad pa sa hilga. Di nagtagal pagkatapos umalis si Yang Kai sa lungsod ng Hai, ang lahat ng mga pangunahing isla at dakilang puwersa sa Endless Sea Islands ay nakatanggap ng isang nakakagulat at kapana-panabik na balita. Supreme Solitary Sect. Ano? Natagpuan ng Ancient Cloud Island ang Broken Moon Transformation Art. Totoo ba ang balitang ito? Azura Sect. Ano? Nahanap ng sinaunang Cloud Island ang Broken Moon Transformation Art. May balita ba tungkol sa Sect Hallowed Treasure ko, ang Azura Sword? Falling Flowers Sect. Nahanap na ang Broken Moon Transformation Art. Paano naman ang Thousand Blossoming Blood Begonia? Ito ang pundasyon ng sect ko. Nawala ito kasama ng Broken Moon Transformation Art. Scarlet Lotus Sect. Pumunta sa Ancient Cloud Island at magtanong tungkol sa kung nasaan ang token ng ating Sect Master. Sa Cloud Dragon Island, matapos mabalitaan ng mahigit 100 malalaking puwersa na natagpuan ang pinakamataas na sikretong sining ng Ancient Cloud Island, hindi sila manatiling kalmado. Sabay-sabay na nawala ang mga gamit ng lahat, walang dahilan para mahanap ito ng Ancient Cloud Island, ngunit walang balita tungkol sa kanila. Sa isang iglap, nagsimulang gumalaw ang lahat ng mga Panginoon ng mga pangunahing isla. Sa loob lamang ng isang araw, ang Ancient Cloud Island ay napuno ng mga masters mula sa Endless Sea Islands. Gufang at ang mga elder ng Ancient Cloud Island ay pagod na pagod sa pagpapasaya sa kanila. Matapos ipaliwanag ng detalyado ang tungkol sa Broken Moon Transformation Art, ang dosenang malalaking puwersang ito ay nagmamadaling sumugod sa Red Cloud Sect. Ang kaawa-awang Red Cloud Island ay isang third-rate na puwersa lamang. Dahil lang sa isang manual ng Broken Moon Transformation Art, naulipol ang kanilang buong sekta. Ngunit pagkatapos noon, paulit-ulit na nag-araro ang mahigit 100 puwersa sa Red Cloud Island, sinusubukang hanapin kung ano ang nawala sa kanilang sekta 300 taon na ang nakararaan. Ngunit ang mga bagay na iyon ay kinuha na ni Yang Kai, kaya paano nila mahahanap ang mga ito? Kung hindi nila mahanap, natural silang magagalit. Kung galit sila, sasalakayin nila ang mga tao. Kung walang aatake, sasalakayin nila ang isla. Wala pang 3 araw, ang buong Red Cloud Island ay nawala sa paningin ng mundo, ganap na nawasak. Natural na hindi alam ni Yang Kai na ang Red Cloud Sect ay makakaranas ng ganoong kasawian pagkatapos niyang umalis. Sa sandaling ito, napakalapit niya sa High Heaven Pavilion. Nakaipon siya ng maraming Yang Liquid sa CCT, na nagpapahintulot sa kanya na mabilis na lumipad pabalik sa sect. Sadyang pumili ng gabi, noong 50 kilometro lang ang layo niya mula sa High Heaven Pavilion, lumapag si Yang Kai at ginamit ang kanyang movement skill para magpatuloy pasulong. Makalipas ang 1 oras, tinitingnan ng High Heaven Pavilion na halos kalahating taon na niyang inalis, ngumiti si Yang Kai. Ang kanyang medyo depressed mood dahil sa usapin sa balo ng pamilya Jiang ay sa wakas ay bumuti. Wala siyang sense of belonging sa sect, pero alam niyang dito, may isang babaeng makakasama niya habang buhay na naghihintay sa kanya. Daladala ang 2 malalaking bag, pumasok si Yang Kai sa sekta, ngunit pagtapak niya sa loob, sumimangot siya. Young Master. Tahimik na tawag ng matandang demonyo. Wala akong pakialam. Naningkit ang mga mata ni Yang Kai. Malinaw niyang naramdaman na maraming divine senses ang dumaan sa kanya. Kung noon pa, hindi na mararamdaman niyo ni Yang Kai. Kung tutusin, ang mga maaaring gumamit ng kanilang divine sense para imbestigahan siya ay nasa Immortal Ascension boundary man lang, ilang mga kaharian na mas mataas kaysa sa kanya. Ngunit dahil nakuha niya ang 5-colored soul warming lotus, ang pangunawa ni Yang Kai ay naging lubhang matalas, kaya nang ang mga divine senses na ito ay tumama sa kanya, alam na niya ang mga ito. Ang mga divine senses na ito ay hindi pamilyar, tiyak na hindi mula sa Elders of High Heaven Pavilion. Sa kabutihang palad, ang mga divine senses na ito ay nagsusuri lamang at walang anumang malisyosong layunin. Pagkatapos magwalas, hindi na nila pinansin si Yang Kai. Ngunit ang pagtuklas na ito ay nagpabilis ng tibok ng kanyang puso. Bakit biglang nagkaroon ng napakaraming master ang High Heaven Pavilion? Sa mahinang paghuhula sa kanyang puso, hindi napigilan ni Yang Kai na mapabuntong hininga. Mukhang hindi mapayapa ang sect ngayon. Halos sa parehong sandali ay bumalik si Yang Kai sa High Heaven Pavilion, sa isang maliit na pavilion, si Suyan, na nasa pag-iisa, ay biglang nagmulat ng kanyang mga mata. Bumalik na siya. Marahan na bulong ni Suyan, marahang itinaas ang kanyang mapupulang labi, ang kanyang mukha ay hindi sinasadyang namumula. Parang may boses na tumatawag sa kanya na nag-uudyok sa kanya na lumapit sa direksyon ng taong iyon.
Ang ganitong uri ng pagtawag sa kanya ay medyo nataranta si Suyan, na naging imposible para sa kanya na magpatuloy sa pagmumuni-muni. Nemesis talaga. Sa tagal na wala siya rito, bagamat may mga pagkakataong nahihirapan siyang magtiis, gamit ang kanyang Ice Heart Secret Art para tulungan siyang kumalma, at sa ganitong uri ng pagsubok at pagtutol, ang estado ng pag-iisip ay mabilis ding bumuti. Ngunit nang mabalitaan niyang bumalik na siya, ang kanyang Ice Heart Secret Art ay tila tuluyang nawala ang epekto nito, at hindi man lang siya mapakali. Pagkatapos mag-isip tungkol dito saglit, hindi nagpumilit si Suyan, sa halip ay tumayo at binuksan ang pinto, binalot ang sarili sa isang malamig at hindi makamundong aura. Ang kanyang katawan ay nagbago sa isang puti at walang kamali-mali na blur habang siya ay mabilis na lumapit sa Coiling Dragon Stream. Sa tabi ng Coiling Dragon Stream, lumingon si Yang Kai, isang malabong ngiti ang lumitaw sa kanyang mukha. Matandang demonyo, maglaro ka mag-isa. Casual na itinapon ni Yang Kai ang Old Demon at ang Soul Breaker Alt. Ah, ubo-ubo. Ang matandang demonyo ay hindi nakaimik saglit, iniisip sa sarili. Ang matandang master na ito ay hindi 3 taong gulang na bata, paano ako paalisan niyang master ng ganito? Gayunpaman, ang Demon of Chi ng Coiling Dragon Stream ay talagang kaakit-akit sa matandang demonyo, kaya hindi siya nagdalawang isip at direktang nagmamadaling bumaba. Nakatayo sa gilid ng Coiling Dragon Stream, naghintay sandali si Yang Kai bago mabilis na lumapit ang isang puting figure at huminto mga 10 metro ang layo mula sa kanya. Nagtama ang kanilang 4 na mata, parehong puno ng lamang. Ang mga mata ni Yang Kai ay puno ng pananabik, habang ang mga mata ni Suyan ay puno ng kahinahunan. Tahimik na nakatingin sa isa't isa, napagmasdan nila ang mga pagbabago sa isa't isa nitong mga nakaraang buwan. Siya ay naging mas malakas at mas matatag, ngunit may bakas ng hindi maitatagong mga pagbabago at kalungkutan sa kanyang mga mata. Ang ganitong uri ng mga pagbabago sa panahon ay hindi dapat lumitaw sa isang tao sa kanyang edad, ngunit ito ay nagbigay sa kanya ng isang pakiramdam ng kapanahunan. Sa pagtingin sa malabong bakas na ito ng mga pagbabago, ang puso ni Suyan ay bahagyang kumirat. Alam niya na nitong mga nakaraang buwan, tiyak na maraming bagay ang naranasan ni Yang Kai. Marshall Peak, Kabanata 202. Bumalik sa High Heaven Pavilion. Siya ay tulad ng isang makalangit na perlas, ang kanyang pag-uugali ay nagiging higit na hindi makamundo, dalisay at walang kapintasan. Ang sinumang tumayo sa kanyang harapan ay hindi maiwasang magpakumbaba at mahiya sa kanilang kababaan. Kasing dalisay ng yelo at kasing dalisay ng jade, ang kanyang mukha ay walang kapantay, ang kanyang balat ay kasing puti ng nyebe, napakapino na maaari itong masira sa kaunting haplos. Tulad ng isang diwata na bumaba sa mortal na mundo, siya ay nagpakita ng isang pakiramdam ng kabanalan at hindi malalabag na maharlika. Bagamat minsan na niya itong sinapian at ginawan pa niya ng buong kapangahasan ng katawan nito, nakipagkita sa kanya sa pagkakataong ito, nakaramdam pa rin si Yang Kai ng hindi katotohanan. Ang pagiging maharlika at kadalisayan ni Suyan ay malinaw na walang kahit kaunting epekto kay Yang Kai. Pinipigilan ng napakatagal sa kanyang puso, si Yang Kai ay sumulong ng 2 hakbang at walang humpay na ipinulupot ang kanyang mga braso sa baywang ni Suyan, ibinaba ang kanyang ulo para halikan siya. Nagmamadaling itinaas ni Suyan ang kanyang kamay para harangin siya, ang boses niyang kasing lambot ng lamok. Bumaba ka, sa sandaling bumagsak ang kanyang boses, tiyak na tumalon pababa si Yang Kai patungo sa Coiling Dragon Stream. Pagkatapos bumagsak ng 1,000 metro, bumukas ang mga pakpak ni Yang Kai at lumipad siya papasok sa cave mansion na kanyang ginawa. Ang magagandang mata ni Suyan ay kumislap ng maliwanag habang nakatitig siya sa mga pakpak sa likod ni Yang Kai nang may pagtataka. Pagpasok sa liblib na kuweba, itinupi ni Yang Kai ang kanyang mga pakpak at inihagis sa lupa ang 2 malalaking bag na dala niya. Pagkatapos, binuhat niya si Suyan at binuhat, may makahulugang ngiti sa kanyang mukha habang hakbang-hakbang na naglalakad patungo sa stone bed. Ang puso ni Suyan ay parang napuno ng USA, ang kanyang puso ay tumibok ng malakas. Bagamat 2 beses na niyang naranasan ang ganitong bagay, ang pag-iisip tungkol dito ngayon ay nakakaramdam pa rin siya ng kaunting kahihiyan, at hindi niya naiwasang ibaon ang kanyang ulo sa mga bisig ni Yang Kai. Pagdating sa stone bed, dahan-dahan niya itong ibinaba. Matapang na itinaas ni Suyan ang kanyang ulo at tumingin kay Yang Kai. Namula ang pisngi niya. Sa pagitan ng mga halik, unti-unting bumibigat ang kanilang paghinga, ang isang katawan ay nagninangas na parang apoy, ang isa naman ay tumutusok sa malamig na parang yelo, pareho silang walang katapusang nananabik sa isa pa. Sa isang mahinang tunog, pinigilan ni Yang Kai ang kanyang nakakabaliw na pagnanasa at dahan-daang tinanggal ang mga butones ng damit ni Suyan, dahan-dahang inilantad ang kanyang porselana na parang maislan na mga suso. Ang kanyang mga damit ay lumilipad sa hangin, ang kanyang buhok ay nagulo, si Yang Kai ay bumaligtad at idiniin siya pababa. Bumuhos ang ulan at ulap. Hingal na hingal si Suyan, at ang kanyang buong katawan ay kasing hina ng putik. Sa kabaligtaran, si Yang Kai ay nagiging mas matapang habang umuusad ang labanan. Para siyang kabalyero na sumusulong gamit ang kanyang sibat. Sa walang katapusang tibay at puno ng espiritu, baliw silang nagbanggaan ng walang pahinga. Kahit na ipinapaikot ni Suyan ang kanyang Ice Heart Secret Art, hindi niya mapigilan ang pagkamahiyain sa kanyang puso. Ang kanyang buong katawan ay natatakpan ng isang layer ng pulang ilaw, at ang kanyang buhok ay magulo at tumutulo ng pawis. Okay lang ba ito?
Kinagat ni Suyan ang kanyang mga ngipin at tiniis ang kahihiyan sa kanyang puso. Sinunod niya ang gusto ni Yang Kai at inilagay sa isang posisyon na medyo ikinahihiya niya. Napakagaling. Mabangis na tumango si Yang Kai, napukaw ang kanyang gana. Noong gabing bumalik siya sa High Heaven Pavilion. Naglokohan sina Yang Kai at Suyan buong gabi. Inaalala ang mga larawang inukit at mural na nakita niya sa Thousand Gold Wine Pavilion ng CCT, pinakilos sila ni Yang Kai. Inilagay niya ang mga ito sa pagsasanay at ginalugad ang mga ito. Sarap na sarap siya kaya nakalimutan niyang bumalik. Pataas ng papataas ang mood niya. Hindi lang alam ni Suyan na ang mga usapin sa pagitan ng mga lalaki at babae ay maaaring magkaroon ng napakaraming variation. Ito ay tulad ng isang mahiwagang martial skill, na may walang katapusang mga pagkakaiba-iba, bawat pagkakaiba-iba ay nagbibigay sa mga tao ng ibang uri ng pakiramdam at kasiyahan. Kaya lang, masyadong nakakahiya ang mga variation na ito. Bahagyang hindi nakayanan ni Suyan. Pagkatapos ng hindi mabilang na mga pagkakaiba-iba, nalaman ni Yang Kai na ang paborito niyang posisyon ay isa na hindi niya sinasadyang na-explore sa Heaven's Cave Inheritance. Tinalikuran niya si Suyan. Dahil sa gitna nito, ang parang buhay na pattern ng Ice Phoenix sa likod ni Suyan ay patuloy na umaagos, lumilipad sa kanyang pinong puting balat. Sa pagtingin sa pattern ng Ice Phoenix na ito, tinitingnan ang kanyang makinis na likod at payat na baywang nakasingkinas ng seda. Laging nakakaramdam si Yang Kai ng hindi maipaliwanag na pananabik at udyok. Alam niya na dahil si Suyan ay may ganitong pattern ng Ice Phoenix. Pagkatapos ay mayroon din siyang pattern ng Fire Dragon sa kanyang likod. Ito ang pinagmulan ng mana mula sa Heaven's Cave Inheritance. Pagkatapos nito, nagsimula ang dalawa sa dual cultivation. Mahigpit na magkadugtong ang kanilang mga katawan, at pinaandar nila ang Art of Joy's Unification. Pagkatapos ng isang buong araw, parehong nadama ni Yang Kai at Suyan na bumuti ang kanilang lakas. Ang pagbuti ay hindi gaanong, ngunit ang pinakamalaking benepisyo ay ang Yuan Chi sa kanilang mga katawan ay naging mas dalisay. Ang Art of Joy's Unification ay nagpapahintulot sa kanilang Yuan Chi na matuno at magalit. Habang dumarami ang bilang ng dual cultivation, ang Yuan Chi sa kanilang mga katawan ay magiging mas at higit na condensed. Pagkatapos ng dual cultivation, hindi napigilan ni Yang Kai ang tukso at muling sinaktan si Suyan. Dahan-daang isinusuot ang mga damit ni Yang Kai, ang magagandang mata ni Suyan ay napuno ng pagnanasa at kasiyahan. Talagang natatakot siya, si Yang Kai ngayon ay parang isang walang sawang fighting machine. Ang kanyang mabangis na pag-ulos, paulit-ulit, ay nagpapahina sa kanya at walang kapangyarihan. Natatakot siya na kung hindi niya isusuot ang damit ni Yang Kai, hindi siya makakatakas sa mga hawak nito. Pagkatapos magsuot ng damit, nagyakapan ng dalawa at humiga sa batong kama. Hindi na kailangang pag-usapan ang kanilang mga damdamin, ang bawat isa ay maaaring makaramdam ng iniisip ng isa't isa. Tama, nagkatotoo ang haka-haka mo. Humiga si Suyan sa mga bisig ni Yang Kai at biglang sinabi. Anong haka-haka? Nilero ni Yang Kai ang isang hibla ng kanyang buhok, na tinatamasa ang kapayapaan pagkatapos ng bagyo. Ilang buwan na ang nakalipas, hindi ba't sinabi mo na ang paglitaw ng Heaven's Cave Inheritance ay maaaring may kinalaman sa maraming tao? Dumating ang mga tagalabas. Naging seryoso ang ekspresyon ni Yang Kai. Ang 8 great families ng Central Capital ay hindi nagpadala ng sinuman, ngunit pagkatapos na marinig ng iba't ibang pamilya at mga sekta na lumitaw ang Heaven's Cave Inheritance dito, maraming mga master ang dumating. Ngayon, sinusubukan nilang makuha ang mga disipulo na nakapasok sa Heaven's Cave Inheritance. High Heaven Pavilion man ito, Blood Battle Gang, o Storm Hall, maraming mga disipulo ang na-recruit. Anong klaseng tao ang nagmula sa High Heaven Pavilion? Tanong ni Yang Kai, bakas ng kaginhawaan sa kanyang puso. Hindi katakataka nang bumalik siya sa sekta noong gabing iyon, naramdaman niya ang maraming divine senses na dumaan sa kanya. Sila pala ang Panginoon ng iba't ibang pamilya at dakilang puwersa. Ang pamilya Dong ng lalawigan ng Zuan, ang pamilya ng Bai ng lalawigan ng Yun, ang Purple Fern Valley ng Chenzhou, ang tatlong dakilang puwersang ito, pati na ang marami pang dakilang puwersa, ay lihim na nagkukubli sa Black Plum Town. Pamilya Dong. Gumagalaw ang puso ni Yang Kai. Anong klaseng kondisyon ang inaalok nila sa iyo? Tanong ni Yang Kai. Si Suyan ang numero 1 disipulo ng tatlong sekta, at siya rin ang pinakamalamang na taong nakakuha ng mana ng Heaven's Cave Inheritance. Ang tatlong dakilang puwersa ay tiyak na gustong i-recruit si Suyan, kaya ang presyo na kanilang inaalok ay natural na hindi mababa. Kung tutulungan nila akong makapasok sa Immortal Ascension Boundary sa loob ng 2 taon, ibibigay nila sa akin ang lahat ng mga tabletas at artifact na mayroon sila, at ang katayuan ko ay magiging katulad ng sa isang elder. Anong malaking bagay? Magiliw na ngumiti si Yang Kai. Ano ang iyong mga kondisyon? Pakasalan mo sila. Talagang tama. Hindi ako papayag. Iamakap si Suyan sa mga bisig ni Yang Kai. Bagaman pinaghihinalaan nila na nakuha ko ang mana, wala silang anumang tiyak na ebidensya. Kaya hindi sila lumayo, ngunit nakatira ako sa High Heaven Pavilion sa nakaraang ilang araw. Nandito lahat ang Young Lords ng tatlong dakilang puwersang ito, tama ba? Tumisi si Yang Kai. Kung gusto mong habulin ng isang kagandahan, natural na kailangan mo ang Young Lords na lumapit at makuha ang kanyang puso, ngunit ang mga taong ito ay maliwanag na mali ang kalkulasyon.
Not to mention na si Suyan ay babae na niya, at nagkaroon ng hindi mapaghihiwalay na relasyon sa kanya. Kahit na wala itong mga koneksyon, sa personalidad ni Suyan, imposible para sa kanya na sumang-ayon. Pinahintulutan siya ng Ice Heart Secret Art na huwag mag-alala tungkol sa anumang bagay, kaya paano magiging sapat ang mga bagay na ito para ilipat siya. Bahagyang tumanggo si Suyan, inabot at hinaplos ang pisngi ni Yang Kai. Hindi mo kailangang mag-alala, sa iyo lang ako. Hindi ako nag-aalala. Ngumiti si Yang Kai. Kung magagalaw kanila, magagamit nila ang kanilang paraan. Pagkatapos ng ilang sandali ng katahimikan, sumimangot si Yang Kai. Ngunit napakalungkot ko pa rin, some pain, nang ahas silang magkaroon ng mga ideya tungkol sa babae ng ama na ito. Itinikom ni Suyan ang kanyang mga labi at ngumiti, medyo matamis sa kanyang puso. Kahit na wala siyang pagnanasa, nang makita niyang nagsiselos si Yang Kai, hindi niya maiwasang makaramdam ng matinding kaligayahan. Pagkalipas ng madaling araw, umalis si Suyan. Sinimulang ayusin ni Yang Kai ang mga bagay na nakuha niya sa panahong ito, pasulyap-sulyap sa paligid ng kanyang cave mansion at hindi maiwasang mabigla ng palihim. Nalaman niyang malaki ang pinagbago ng kanyang cave mansion. Nang umalis siya, ito ay isang malamig at madilim na kuweba. Ngunit ngayon, ang kuwebang ito ay parang isang baguhan. Hindi lang mga mesa at upuan ang nandoon, marami ring mga kaldero ng mga bulaklak. Marami ring kaligrapya at mga painting na nakasabit sa mga dingding. May mga dekor sayon kung saan-saan. Maging ang stone bed ay may mainit at komportableng bedang, na hindi niya napansin nang napakatagal niyang niloloko si Suyan. Ang mga ito ay dapat na resulta ng pagbabagong anyo ni Ziya Ningchang at Suyan. Ang pagbabago ay medyo maganda. Naglalakad papunta sa pasukan ng kuweba, nakita ni Yang Kai ang yin yang monster ginseng na walang humpay na nakabitin ang ulo, ang mga tampok ng mukha nito ay kumunot na parang galit. Nang bumalik si Yang Kai noong gabing iyon, binati siya ng maramdamang world spirit ginseng na ito, ngunit walang natanggap na tugon, kaya hindi nito maiwasang makaramdam ng depresyon. Ang yin yang monster ginseng ay inaalagaan ding mabuti. Ang yang chi dito ay napakayaman, kaya kailangan lang itong bigyan ni Suyan ng kaunting yuan chi kada ilang araw. Tumawa si Yang Kai, tumingkayad, at pinakain ito ng 2 patak ng yang liquid, na agad namang nagpasaya sa yin yang monster ginseng. Naka-cross-leg sa tabi ng yin yang monster ginseng, nag-flash ang pag-iisip ni Yang Kai, at lumitaw ang wordless black book sa kanyang kamay. Sa mga araw na ito, sa tuwing siya ay makakapasok, ito man ay isang minor realm o isang great realm, si Yang Kai ay susuriin ang wordless black book, umaasang masisilip ang mga misteryo nito. Ngunit sa bawat oras na siya ay dumating sa mataas na espiritu, lamang upang bumalik sa pagkabigo. Pagkaraan ng ilang beses, hindi na naging masigasig si Yang Kai tulad ng dati. Malaki na ang naitulong sa kanya ng black book, kaya kahit na wala siyang makukuha mula rito sa hinaharap, tiwala si Yang Kai na mas lalakas siya. Sa pag-iisip, hindi niya napigil ang bumuti ang pakiramdam. Mas mabuting umasa sa sarili kaysa umasa sa iba. Kahit gaano pa kahusay ang black book, kung hindi siya nagsumikap, wala itong silbi. Sa pagkakataong ito, isa lamang itong nakagawi ang pagsusuri, hindi inaasahan ni Yang Kai na may makukuha mula rito, kaya bigla niyang binuksan ang ika-5 pahina at ibinuhos si Yuan Chi sa black book. Hindi tulad ng dati, noong lumubog ang bato sa dagat, talagang nag-react ang black book this time. Hindi napigilan ni Yang Kai na maging excited, na nakatitig sa black book na may dilat na mga mata habang patuloy na binubuhos ang Yuan Chi dito. Ang mga layer ng ripples ay kumalat palabas, at hindi nagtagal, lumitaw ang mga sinag ng gintong liwanag mula sa itim na libro. Gayunpaman, hindi tulad ng dati, ang mga sinag ng gintong liwanag na ito ay hindi lumabas mula sa itim na libro. Sa halip, kumonekta sila ng magkasama, siksik na nakapak na magkasama, tulad ng isang komplikadong array. Hindi nagtagal, lumitaw ang isang linya ng malalaking salita. Medicine Kings Valley, Myriad Drug Pond. Ilang sandali pa, nawala ang linyang ito ng malalaking salita, at unti-unting nawala ang gintong liwanag sa black book. Sumimangot si Yang Kai, ang pagkakataong ito ay ibang-iba sa dati. Ang black book ay hindi nagbigay sa kanya ng anuman, ngunit sa halip ay binigyan siya ng pangalan ng isang lugar. Marshall Peak, Kabanata 203. Mga hinaing ng Little Senior Sister. Medicine Kings Valley. Natural na alam ito ni Yang Kai. Ito ay isang napaka-espesyal na puwersa. Ang lambak ay napuno ng mga alchemist na bihasa sa alchemy. Ang mga tao sa Medicine Kings Valley ay hindi kinakailangang malakas o ang kanilang mga pamamaraan. Ang kanilang kabuuang lakas ng labanan ay masasabing mas mababa sa isang first-rate na puwersa, bahagyang mas malakas kaysa sa isang second-rate na puwersa. Gayunpaman, ang paksayon na ito ang may mas mahabang kasaysayan kaysa sa alinman sa iba pang paksayon. Sinasabing ang flow ang Time Great Emperor ay naririto sa libu-libong taon. Sa paglipas ng mga taon, kahit na maraming mga super force ang naalis sa mahabang ilog ng kasaysayan, ngunit ang Medicine Kings Valley ay immortal pa rin. Ang katayuan nito ay transcendent. Maging ang 8 great families ng Central Capital ay hindi nang ahas na maliitin ang pagkakaroon ng Medicine Kings Valley. Dahil taon-taon, maraming cultivator ang magdadala ng mga materyales sa Medicine Kings Valley para humingi ng tulong sa alchemy masters sa alchemy. Ang Medicine Kings Valley ay hindi mapaghihiwalay na nauugnay sa anumang puwersa.
Sa madaling salita, ang sinumang nang ahas na saktan ng Medicine Kings Valley ay magiging kaaway ng buong mundo. May chismis na noong nakaraan, isang sect master ng isa sa mga great sects ang pumunta sa Medicine Kings Valley para humingi ng tulong sa Alchemy Masters, ngunit sa ilang kadahilanan ay tinanggihan siya. Ang sect master ay nagalit dahil sa kahihiyan at talagang pinatay ang alchemist na tumanggi. Ito ay isang malaking pagkakamali. Sa isang tawag mula sa Medicine Kings Valley, ang great sect na ito ay nalipol sa isang gabi. Ang mga alingaw ay hindi kinakailangang totoo, ngunit walang usok na walang apoy. Mula dito, makikita kung gaano kakilakilabot ang impluensya ng Medicine Kings Valley. At ang Myriad Drug Pond ay isang ipinagbabawal na lugar ng Medicine Kings Valley. Nabalitaan na madalas may mga himala doon. Maraming mahuhusay na alchemist ang nakakuha ng mga insight ng Alchemy Ancestors of Medicine Kings Valley. Ang walang salita na Black Book ay nagpakita ng ganoong linya ng mga salita. Dahil dito, medyo nalito si Yang Kai. Hindi kaya kailangan niyang pumunta sa Myriad Drug Pond ng Medicine Kings Valley para makahanap ng isang bagay. Bagamat mayroon siyang ganoong hula, tiyak na hindi pupunta ngayon si Yang Kai. Una sa lahat, wala siyang alam tungkol sa alchemy. Kung pupunta siya doon, itataboy lang siya. Pangalawa sa lahat, kailangan muna niyang pagbutihin ang kanyang lakas. Pagkatapos ay mag-iisip siya ng magandang paraan para ligtas na makalusot sa Medicine Kings Valley at maghintay ng pagkakataon. Inalis ang walang salita na itim na aklat, binuksan ni Yang Kai ang kanyang kamay at sa lakas ng pagsipsip, isang pakete sa lupa ang lumipad. Ang bag ng mga bagay na ito ay nawala lahat ng mga kapangyarihan sa ibang bansa 300 taon na ang nakalilipas. Ngayon na sila ay nahulog sa kanyang mga kamay, dapat niyang gamitin ang mga ito. Noong nasa Hidden Island siya, gusto ni Yang Kai na pinuhin ng isang artifact para sa sarili niyang gamit. Ngunit sa oras na iyon, dahil nasa ibang bansa pa siya, natatakot siyang matrigger ang mga paghihigpit sa mga artifact na ito at ma-detect ng sect na kinabibilangan nila. Pero ngayon iba na, bumalik na siya sa High Heaven Pavilion. Ito ay 108,000 milya ang layo mula sa karagatan. Kahit na na-activate ang paghihigpit, hindi nito maipapadala ang ganoong kalayuan. Kung ginamit niya ito ng mabuti sa hinaharap, hindi na kailangang mag-alala tungkol sa anumang mga problema. May 3 artifact. Bukod sa Tai Seal, na nangangailangan ng espesyal na heart mantra para ma-activate, ang natitira ay isang espada at isang blood begonia. Ang espada ay 3 talampakan at 3 pulgada ang haba, at ang buong katawan nito ay pulang-pula, na parang may dugong umaagos sa loob nito. Matapos suriin ito ng bahagya, nagulat si Yang Kai nang marinig ang isang malungkot na hiyaw na nagmumula sa loob ng espada. Mapangapi ang nakamamatay na aura, nakakagambales sa isipan. Kung ang isang taong may mahinang pag-iisip ay narinig ang tunog na ito, malamang na siya ay magiging demon race sa lugar at mahulog sa masamang landas magpakailanman. Ang nakakatakot na sandata na ito ay ang pinakamahalagang artifact ng Azura Sect, ang Azura Sword. Tuwang-tuwa si Yang Kai dahil pakiramdam niya ay malapit siya sa espadang ito. Ang nakamamatay na aura na ipinalabas nito ay halos kapareho sa aura na ipinalabas nito noong ipinakita niya ang matigas na kalooban. Ito ay tiyak na ganitong uri ng pagkakatulad. Dahil dito, walang gaanong hadlang sa pagitan niya at ng espada. Maganda ito, kahit isang heaven grade top rank artifact. Bukod dito, ito ay isang tibak ng pagpatay. Gamit ang espadang ito sa kamay, ang lakas ng pag-atake ng isang tao ay tataas ng husto. Ibinaba ang Azura Sword. Pagkatapos ay kinuha ni Yang Kai ang pulang-pula na blood begonia. Ito ay may hitsura ng isang bulaklak ng begonia, ngunit ito ay mukhang walang katulad na kaakit-akit. Ang mga talulot ay kasing talas ng mga kutsilyo, na naglalabas ng kakaiba at mapanganib na aura. Kahit na 300 taon nang nabuklod, hindi pa rin ito mabura ang nakamamatay na aura ng bulaklak na ito ng begonia. Isa pang nakamamatay na artifact. Noong nakaraan, ang Falling Flower Scout ay dapat umasa sa artifact na ito upang patayin ang hindi mabilang na mga kaaway, na kinulayan ito ng pula na parang dugo. Ang parehong mga artifact ay napakahusay, na parabang sila ay ginawa para sa kanya. Tumingin si Yang Kai sa isa at sa isa pa, medyo nag-aalangan na pumili. Pagkatapos mag-isip sandali, pinatibay ni Yang Kai ang kanyang puso at nagpasya na pinuhin silang dalawa. Sa anumang kaso, makakakonsumo lang ito ng kaunti pang yuan chi at oras. Pagkatapos magdesisyon, nang magsisimula na siya, may mga batong kumakaluskos mula sa itaas. Tumangala si Yang Kai, ang mga sulok ng kanyang bibig ay tumataas sa isang ngiti. 2 tao lang ang nakakaalam sa lokasyon ng kanyang cave mansion, ang isa ay si Suyan, ang isa ay si Zia Ningchang. Kakaalis lang ni Suyan, kaya tiyak na hindi na siya babalik, kaya hindi na kailangang hulaan kung sino ang ibang tao. Oo naman, makalipas ang ilang sandali, lumipad si Zia Ningchang mula sa itaas. Hinaharang ni Yang Kai ang pasukan, kaya muntik nang magbanggaan ang dalawa. Samando si Yang Kai sa gilid at hinayla siya pabalik, na nagpapahintulot sa kanya na ligtas na mapunta sa tabi niya. Nakangiti sa kanya, sinabi niya. Little senior sister, nakalik na ako. Matubig ang mga mata ni Zia Ningchang, hindi maitago ang saya at pinanabik sa muling pagsasama pagkatapos ng mahabang panahon. Ang kanyang mukha ay natatakpan pa rin ng isang belo, at ang kanyang noo ay may tuldok pa rin ng sapiro,
kaya nang marinig niya ang mahinang sinabi ni Yang Kai, kinusat niya ang kanyang mga mata at halos umiyak. Ilang buwan na ang nakalipas nang umalis siya, hindi man lang siya nagpaalam, nag-iiwan lang ng sulat. Ngayong nakabalik na siya, hindi man lang niya sinabi sa kanya, napakalupit niya talaga. Sa pagtingin sa kanyang mapupulang mga mata, si Yang Kai ay hindi na naglakas loob na magsalita ng anumang bagay na walang kaparelakan, sa takot na hindi niya sinasadyang mapaiyak siya. Paano mo na lamang bumalik ako? Sinubukan ni Yang Kai na ilihis ang kanyang atensyon. Sinabi sa akin ni Suyan. Napasinghot si Ziya Ningchang, nilabanan ng pait sa kanyang puso. Pinahit niya ang kanyang damit, mahina niyang sinabi. Kung hindi niya sinabi sa akin, hindi palalaman. May sasabihin lang sana ako sa'yo. Sinabi ni Yang Kai na may konsensya. Talaga. Tumangala si Ziya Ningchang, puno ng saya ang kanyang mga mata. Siyempre. Tumanggo si Yang Kai. Napakadaling suyuan ng maliit na senior sister, kaya't ang kanyang pagkabigo at hinaing ay mabilis na nawala, na nag-iwan lamang ng kagalakan at kaligayahan. At least may konting konsensya ka pa, tumisi si Ziya Ningchang. Dinalhan din kita ng regalo. Nagsinungaling si Yang Kai sa pamamagitan ng kanyang mga ngipin. Hindi na kailangan. Bagamat sinabi niya ito, malinaw na ngumiti si Ziya Ningchang, ang kanyang mga mata ay kumorba sa mga crescent, ang kanyang puso ay puno ng tamis at kasiyahan. Anong regalo? Na-curious na naman siya. Bahagyang ngumiti si Yang Kai, tumayo, at naglakad sa harap ng isa pang malaking pakete. Inabot niya ito at binuksan, itinuro ang isang malaking pakete ng mga pambihirang kayamanan. Some medicinal herbs. Ang dami. Nagulat si Ziya Ningchang. Naglakad siya pasulong, at sa isang sulyap lang, alam na niya ang mga pangalan at grado ng mga halamang gamot na ito. Hindi ba kailangan mong uminom ng pills kapag cultivator? Tingnan mo kung may kailangan at inumin mo na lang. Si Yang Kai ay napakamapagbigay, ngunit nakaramdam din siya ng lubos na pagkakasala. Lumabas siya at hindi naisip ang magbalik ng regalo para kina Suyan at Ziya Ningchang. Hindi naman talaga siya dapat. Hindi ko kailangan. Isa-isang sinuri ni Ziya Ningchang ang mga halamang gamot, pagkatapos ay itinaas ang kanyang ulo at sinabi. Tutulungan kitang gawing pills ang mga ito. Masyadong magulo iyon. Sino ang nakakaalam kung ilang araw ang aabutin upang gawing mga table tasks ang malaking pakete ng mga halamang gamot na ito? Hindi naman mahirap. Tumawa si Ziya Ningchang. Kapag nag-refine ako ng mga table tasks, naglilinang din ako. At saka, mas mabilis ito kaysa sa pagninilay-nilay ko. Kung mas mataas ang grado ng mga halamang gamot na pinino, mas maraming benepisyo ang may dudulot nito sa akin. Junior brother, nagdadala ang napakaraming materyales para sa akin para sanayin ay ang pinakamagandang regalo. Hindi ka nagsisinungaling sa akin. Tumingin si Yang Kai sa kanya na may kain na hinala. Hindi ako nagsisinungaling. Galit na sabi ni Ziya Ningchang. Ahem, hindi rin ako nagsisinungaling. Awkward na sabi ni Yang Kai. Dahil iyan ang kaso, kailangan kong problemayan si little senior sister. Maaari kang pumunta sa iyong sariling bagay. Aayusin ko ang sarili kong mga table tasks. Halatang tuwang-tuwa si Ziya Ningchang. Tiningnan siya ni Yang Kai saglit at nalaman niyang pamilyar siya sa mga halamang ito. Mabilis niyang inayos ang malaking pakete ng mga halamang gamot at inayos ang mga ito. Nakangiti, lumakad din si Yang Kai sa pasukan ng kuweba at nagsimulang abala sa kanyang sarili. Sa loob ng kuweba, bahagyang umungo si Ziya Ningchang habang ginagamit niya ang kanyang kamanghamanghang mga kasanayan sa alchemy. Pino niya ang maraming halamang gamot upang maging mga likidong panggamot, pagkatapos ay pinalapot ang mga ito sa mga table tasks. Nakatuon si Yang Kai sa paggamit ng Yuan Qi para pinuhin ang Azura Sword. Unti-unting lumipas ang oras, at habang pinipino ni Ziya Ningchang ang parami ng paraming mga table tasks, unti-unting lumiliit ang malaking pakete ng mga materyales. Kapag siya ay napagod sa pagpino, siya ay huminto upang magpahinga at tumingin sa likod ng figurang nakaupo sa pasukan ng yungib. Pagkaraan ng ilang sandali, mabubusog siya at patuloy na magpino ng mga table tasks. Araw-araw, kailangang lumabas si Ziya Ningchang. Tutal, tinatreto siya ni Meng Wuyan na parang isang kayamanan. Kung isang araw ay mawala siya, tiyak na hahanapin siya ni Old Man Meng na magdudulot ng hindi kinakailangang gulo. Pagkaraan ng 4 o 5 araw, ang Azura Sword na nasa kamay ni Yang Kai ay unti-unting kumonekta sa kanyang isip. Lalong nararamdaman ni Yang Kai ang malupit na kapangyarihan at evil chi ng nakamamatay na artifact na ito. Karapat-dapat sa isang heaven grade top rank artifact, ang isang artifact na ito lamang ay sapat na upang itaas ang lakas ng pakikipaglaban ni Yang Kai sa isang bagong antas. Ginagabayan ng Azura Sword sa kanyang katawan, hindi napigilan ni Yang Kai na malagutan ng hininga. Ang paggugol ng napakaraming araw upang pinuhin ito ay hindi isang maliit na pasanin para kay Yang Kai. Ang maliit na halaga ng yang liquid na natitira sa dantian ay muling naubos. Kailangan kong humanap ng paraan para mapunan muli ang yang liquid ko. Pagtingala, ginamit ni Yang Kai ang kanyang movement skill at lumipad palabas. Pagkaraan ng ilang sandali, bumalik siya na may dalang-dalawang espiritong damo sa kanyang mga kamay. Ito ay isang puso na itinanam ilang buwan na ang nakakaraan. Binili ito kay Lan Chuday noong panahong iyon. Matagal nang nag-mature ang dalawang spirit grass, kaya dinala ito ni Yang Kai kay Ziya Ningchang at pinapino ang mga ito bilang mga table tasks.
Pagkatapos lunukan ang mga ito, sa wakas ay nakondense niya ang ilang yang liquid. Sa sapat na yang liquid, ipinagpatuloy ni Yang Kai ang pagpino sa Thousand Blossoming Blood Begonia. Pagkaraan ng ilang araw, ang Falling Flowers artifact ay sa wakas ay nasisipsip sa katawan ni Yang Kai. Matapos makakuha ng dalawang magkasunod na artifact ng Heaven Grade, ang lakas ni Yang Kai ay tumaas ng husto. Bagamat hindi niya nagamit ang buong kapangyarihan ng dalawang artifact na ito sa ngayon, hanggat patuloy niyang pinapakain ang mga ito kasama si Yuan Qi, balang araw ay masisikat ang mga ito. Ang mga halamang gamot ay matagal nang nipino ni Ziya Ningchang sa iba't ibang mga table task na pinupuno ang higit sa 100 bote. Ang pinakamababang grade na pills na pinino ay Earth Grade habang ang ilan ay Heaven Grade, ang halaga ng mga ito ay hindi nasusukat. Kung kakainin niya ang lahat ng mga tabletang ito, tinansya niyang kay na maaari niyang itaas ang kanyang paglilinang ng isa o dalawang maliliit na lupain. Gayunpaman, masyadong marami ang mga ito, kaya kung kakainin niya ang mga ito ng sabay-sabay, tiyak na magtatagal siya upang pinuhin ang mga ito. Sa makatuwid, hindi nilayon ni Yang Kai na ubusin sila ngayon. Kalahating buwan na mula nang bumalik siya sa sekta, kaya oras na para lumabas at tingnan ang sitwasyon. Ang tatlong dakilang puwersa ay kasalukuyang nasa High Heaven Pavilion, at lahat ng tatlo sa kanilang Young Lords ay may mga disenyo sa suyan. Paanong umupo lang si Yang Kai at manood? Babae niya iyon. Martial Peak, Kabanata 204. Isang brat na pinangalan ng Yang. Sa kasalukuyan, mayroong tatlong puwersa sa High Heaven Pavilion. Ang isa ay ang Dong Family, ang pangalawa ay ang Bai Family, at ang pangatlo ay ang Purple Fern Valley. Wala sa kanila ang madaling pukawin. Ang mga puwersang ito ay pangalawa lamang sa 8 great families ng Central Capital. Maaaring takutin ng mga puwersang ito ang iba, ngunit tiyak na hindi nila kayang takutin si Yang Kai. Sa mga araw na ito, si Yang Kai ay nagtanong din ng maraming impormasyon mula kay Ziya Ningchang, kaya natural na nasa isip niya ang plano. Naglalakad sa High Heaven Pavilion, pumunta muna si Yang Kai sa Contribution Hall para batiin si Meng Wuya. Nang makita niya si Yang Kai, biglang naging nagtatampo ang matandang mukha ni Meng Wuya, na parang may utang sa kanya si Yang Kai ng ilang milyong pilak. Sa wakas ay naunawaan ng matandang si Meng kung bakit inalis ng kanyang mahal na alagad ang kanyang dating malungkot na kalagayan, lumilitaw at naglalaho na parang multo araw-araw. Ito pala. Ang maliit na brat na ito ay bumalik na. Hindi na kailangang sabihin, malamang na nakilala siya ng kanyang mahalagang alagad, kung hindi, paano siya nagbago ng labis? Ay, kung ito ay isang pagpapala, pagkatapos ito ay isang kalamidad. Kung ito ay isang kalamidad, kung gayon hindi ito maiiwasan. Hindi lang niya alam kung makakaligtas ba ang kanyang mahalagang alagad sa kalamidad na ito. Treasurer Meng, bumalik na ako. Nakangiting bati ni Yang Kai. Tuyong tumawa si Meng Wuya. Mabuti nakabalik ka na. Ang kanyang mukha ay perfunctory at casual, na walang kahit kititing na kagalakan. Habang nagsasalita, biglang nagbago ang ekspresyon ni Meng Wuya. Ang kanyang divine sense ay dumaan kay Yang Kai at nabigla siya. Ikaw. Nakalusot ka na sa reunion separation stage. Bahagyang tumanggo si Yang Kai. Muntik nang makagat ni Meng Wuya ang kanyang dila. Gaano katagal na? Sa pagkalkula ng oras, kalahating taon pa lang mula nang umalis siya sa High Heaven Pavilion. Kalahating taon na ang nakalipas. Katatapos lang niyang makapasok sa Chi Transformation Stage, ngunit ngayon ay nakalusot na siya sa Reunion Separation Stage. Ang bilis ng pagpapabuti na ito ay masyadong mabilis, hindi maisip. Paano mo nagawa? Tinitigan ni Meng Wuya si Yang Kai na para bang may natuklasan siyang kayamanan. Pagsasanay lang naman. Tumisi si Yang Kai. Matagal na natahimik si Meng Wuya, iniisip na kung ang munting brat na ito ay patuloy na makakalusot sa ganitong bilis, marahil ay makakaalis na talaga siya sa maliit na mundong ito at maging karapat-dapat sa kanyang mahalagang disipulo. Kumunat ang noo ni Meng Wuya. Nagpatuloy si Meng Wuya. Bumalik ka sa masamang oras. Maraming tao ang naghahanap sa iyo ngayon. Bakit mo ako hinahanap? Nagtaas ng kilay si Yang Kai. Hinahanap ko ang kasanayang iyon. Sagot ni Meng Wuya sa malalim na boses. Ito ang kasanayang ginamit mo para masaktan ng husto ang rank 6 na Monster Beast in the Heaven's Cave Inheritance. Maraming tao ang interesado rito. Napangiti si Yang Kai. Kung gusto nila, ibebenta ko sa kanila sa presyong tutukso sa akin. Star Mark. Ang kapangyarihan ay napakalaki, ngunit ito ay isang beses na pakikitungo. Ang pagtitipon ng Yuan Qi ay napakahirap, at pagkatapos gamitin ito, kung ang pisikal na katawan ng isang tao ay hindi sapat na malakas, sila ay magiging dahado lamang. Kung ang mga taong iyon ay talagang nagalok ng presyo na makapagpapakilod sa puso ni Yang Kai, lahat ay maaaring umupo at mag-usap. Sa anumang kaso, kailangan mong mag-ingat. Anak, huwag mong sabihing hindi ka binalaan ng matandang ito. Na ang Bai Clan at ang mga tao ng Purple Fern Valley ay walang pakialam sa iyo. Naakit ni Suyan ang karamihan sa kanilang atensyo, ngunit sa palagay ko ay labis kang nagmamalasakit sa iyo ang anak ni Dong Clan. Ilang beses niyang pinuntahan ang matandang ito para magtanong tungkol sa iyo. Masyado rin akong nagmamalasakit sa kanya. Tumiti si Yang Kai. Nasaan siya ngayon? Naninirahan siya sa dati mong tinitirhan.
Kakaiba rin ang maliit na brat na ito, ang Bai family at ang mga tao ng Purple Fern Valley ay nakaayos na lahat upang manirahan sa mga komportableng lugar, ngunit itinoon niya ang kanyang paningin sa iyong sirasirang munting bahay. Siya ay determinado upang makuha ka, dapat mong iwasan ang limelight sa ngayon. Inilibot ni Matandang Meng ang kanyang mga mata at hinimok. Bakit hindi ka lumabas at magtago sa loob ng 1.5 taon? Pagbalik mo pagkatapos ng 1.5 taon, baka nakalimutan ka na ng mahal kong disipulo. Napaisip si Meng Huya. Dahan-dahang umiling si Yang Kai. Kung hindi sila dumating para hanapin siya, hahanapin niya sila. Ano ang punto ng pagtatago? Pagkatapos magpaalam kay Meng Huya, naglakad si Yang Kai patungo sa kanyang lumang bahay. Yang Kai. Si Yang Kai. Bumalik talaga siya sa ganitong oras. Nang may nakakita kay Yang Kai, hindi nila napigil ang mapasigaw. Hinahanap siya ng mga tao mula sa 3 dakilang puwersa. Hindi ba siya ay lumalakad lamang sa kanilang bitag? Sa tingin niyo ba na i-recruit din siya ng 3 malalaking pamilya? Talagang ma-recruit siya. Ilang tao na ba ang na-recruit nitong mga araw na ito? Si Yang Kai ay nagdusa ng husto sa sect nitong mga nakaraang taon, at isa lamang siyang trial disciple. Ngayon na nakahanap na siya ng magandang lugar, bakit mananatili ba siya sa sekta? Ang mga kondisyon na inaalok ng 3 puwersang iyon ay lubhang kaakit-akit. Isa pang walang utang na loob na kawawa. Isang boses ng paghamak ang umalangaw. May halong walang katapusang paghamak, at may ilang selos pa nga. Walang pakialam ang ekspresyon ni Yang Kai, ngunit hindi siya tumugon. Bagamat siya ay may katayuan ng trial disciple sa High Heaven Pavilion, lahat ng kanyang kakayahan at lakas ay nakuha sa pamamagitan ng kanyang sariling pagsusumikap. Hindi pa siya nakatanggap ng kahit kaunting suporta mula sa sekta. Kahit na umalis siya sa sect, wala siyang mararamdaman na psychological burden, kaya bakit niya papakialaman ang mga sinabi nila? Hindi nagtagal, dumating si Yang Kai sa harap ng maliit na kubo na gawa sa kahoy. Sa labas ng kahoy na bahay, may 2 matandang lalaki, ang isa ay nakatayo na nakababa ang mga kamay, ang isa naman ay nakayuko, ang mga kamay ay nakasukbit sa kanyang manggas. Pumasok si Yang Kai, ngunit hindi man lang siya pinapansin ng 2 matandang lalaki, nakatayo lang sa labas na nakapikit, tamad na nakababad sa araw. Nang si Yang Kai ay 300 metro ang layo mula sa kubo na gawa sa kahoy, ang 2 divine senses ay biglang sumugod kay Yang Kai, hindi sa layuning pumatay, ngunit may babala. Bahagyang nanginag ang katawan ni Yang Kai habang ang 2 divine senses ay sumugod sa kanyang katawan, ngunit tulad ng mga bato na lumulubog sa dagat, hindi ito nagdulot ng kahit kaunting ripple. Sa tulong ng soul-warming lotus, walang magagawa ang isang maliit na babala kay Yang Kai. Sa patuloy na paglalakad pasulong, panay at matatag ang kanyang takbo. Ang 2 inaantok na matandang lalaki ay biglang nagmulat ng kanilang mga mata, ang kanilang mga mata ay kumikislap na parang kidlat habang sila ay nakatitig kay Yang Kai ng may pagtataka. Halatang hindi nila inaasahan na magiging kakaiba ang binatang ito. Akmang salakay na naman sila, biglang sumigaw mula sa loob ng kabong gawa sa kahoy. Tumigil ka. Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito, binawi ng 2 matandang lalaki ang kanilang mga aura at muling naging hindi nakakapinsala, ngunit ang kanilang 2 pares ng mapagbantay na mga mata ay hindi umalis sa tabi ni Yang Kai. Isang lalaking nakasaya na robang lumabas sa kahoy na bahay. Siya ay mga 20 taong gulang, na may mala espada na kilay, at isang makisig na mukha. Siya ay may marangal na hitsura, at ang kanyang ugali ay medyo pambihira. Sa unang tingin, masasabi na siya ay anak ng isang malaking pamilya. Gayunpaman, ang kanyang katawan ay medyo chubby, na nagbibigay sa kanya ng isang kaakit-akit na walang muwang na hitsura. Maputi at malinis ang mukha niya. Mas patas kaysa sa karaniwang babae. Sa sandaling ito, ang lalaki ay nakatingin kay Yang Kai, ang mga mata ng 2 lalaki ay nagtagpo sa himpapawid, ang una ay may bakas ng pang-aalipuste sa kanyang mga mata at ang huli ay may bakas ng pag-iingat. Ilang sandali pa, humakbang pasulong ang lalaki at naglakad patungo kay Yang Kai, pabilis ng pabilis ang kanyang takbo. Young Master. Nakita ng isa sa 2 matandang lalaki ang eksenang ito at hindi napigil ang mapasigaw ng mahina. Huwag kang makialam. Malamig na ngumuso ang lalaki. Oo, naglakad din si Yang Kai papunta sa kanya. Ilang sandali pa, nagkabanggaan ang 2 lalaki, halos magkasabay na nagsalubong ang kanilang mga kamao at palad, kapwa naging dayog ang kanilang mga figure. Napaatras silang 2. Ha? May bakas ng pagkagulat ang mga mata ng lalaking nakasuot ng kulay asul, ngunit ginisya niya ito at muling umatake. Pang, pang, pang. Ang lalaki at Yang Kai ay parehong tila nagpipigil ng kanilang galit, desperadong umaatake sa isa't isa, hindi man lang nagtatanggol. Sinipa ni Yang Kai ang pandian ng lalaki, ngunit nakaharang ito ng mga binti ng lalaki. Iniunat ng lalaki ang 2 daliri at sinundot patungo sa mga mata ni Yang Kai. Itinagilid ni Yang Kai ang kanyang ulo at nagmamadaling umiwas. Kakaiba at hindi maarak ang mga galaw ng 2 tao. Sila ay iba-iba, mabagsik, at kasuklam-suklam. Sila ay walang prinsipyo, at naging sanhi ito ng pagkibot ng mga talukap ng mata ng 2 matanda. Gayunpaman, ang nakakaramdam ng kakaiba sa 2 lalaki ay hindi ginamit ng High Heaven Pavilion na disipulong ito o ng kanilang Young Master si Yuan Chi sa kanilang mga galaw. Nag-aaway lang silang 2 gamit ang mga kamao at paa.
Parang may galit sa pagitan nila. Ang labanan ay puspusan, at ito ay mahirap na makilala sa pagitan nila. Ang eksena ay isang mainit at mahalumigmig na gulo. Ano ang ginagawa ng Young Master? Paano ito naging laban? Ito ay malinaw na labanan sa pagitan ng mga hooligan. Namumula ang mukha ng dalawang matandang matagal nang nabubuhay. Kung magkakalat ang balita tungkol sa eksenang ito, tiyak na mapaparusahan sila. Paano mabubuhay ang kanilang Young Master sa hinaharap? Sa mahinang tunog, si Yang Kai ay tinamaan ng ice punch ng kanyang kalaban. Saglit siyang nakakita ng mga bituin at umindayog ang kanyang katawan. Sa isa pang putok, ang Young Master ng Dong family ay sinuntok sa mukha ni Yang Kai. Pakiramdam niya ay halos malaglag ang kanyang mga ngipin sa harapan, at puno ng sarap ng dugo ang kanyang bibig. Little brat, niligawan mo si kamatayan. Galit na sigaw ng Young Master ng pamilya Dong. Tumisi si Yang Kai. Tingnan natin kung sino ang unang mamamatay. Nag-away na naman ang dalawang lalaki. Sa gitna ng kaguluhan, inihagis ng Young Master ng Dong family si Yang Kai sa lupa, ang kanyang mga tuhod ay dumaikit sa kanyang tiyan, at ang kanyang mga kamay ay nakahawak sa kanyang mga braso, malamig na nagtanong. Mabangong brat, inaamin mo ba na talo ka? Napatakip ng ngipin si Yang Kai, binaliwala ang mga sirang buto sa kanyang mga bisig, at biglang tumalikod, hinawakan ng kanyang kalaban at walang awa na pinahit ang kanyang mga braso, ngumisi. Aaminin mo bang talo ka? Sumirit sa sakit ang Young Master ng pamilya Dong, ang isang kamay ay humahampas sa lupa, tumangala siya sa dalawang matandang lalaki at sinabing. Ano pa ang tinitingnan mo? Nabugbog na ang Young Master na ito. Sa bibig na puno ng dumi, ang Young Master ng Dong family ay wala na sa dati niyang matikas na kilos. Nagising ang dalawang matanda na kanina pa nanonood ng palabas at mabilis na humakbang. Inikat ni Yang Kai ang kanyang mga labi, ang kanyang figure ay kumikislap at umaatras ng higit sa 1 dosenang metro. Hindi siya hinabol ng dalawang matanda. Bagamat nabugbog ang kanilang batang Panginoon, pagkatapos ng napakatagal na panonood, nakita nila na itong alagad ng High Heaven Pavilion na nasa harapan nila ay isang matandang kakilala ng kanilang batang Panginoon. Natural, hindi niya ito papatayin. Gayunpaman, paano makikilala ng kanilang Young Master ang isang tao mula sa isang maliit na lugar? Ang Young Master ng pamilya Dong ay nagmamadaling bumangon, nakatingin kay Yang Kai nang may takot, ang isang kamay ay nakabitin sa kanyang tagiliran, nagngangalit siya at sinabi. Mabahong brat, lumaki ka na. Si Yang Kai ay nasa parehong sitwasyon din, ang kanyang kaliwang kamay ay na-dislocate, kaya hindi siya makapagbigay ng anumang lakas. Nang marinig ang Young Master ng pamilya Dong, tumawa siya at sinabing, 30 taon ng ilog ang umaagos sa silangan, 30 taon ng ilog ang dumadaloy sa kanluran, kung hindi ka humingi ng tulong, bubugbugin kita hanggang sa hindi ka makilala ng iyong ina. Huminga ng malalim ang Young Master ng pamilya Dong at mapait na sinabi. Haharapin kita mamaya. Tinawag niya ang isa sa mga matatandang lalaki at sinabi. Tulungan mo siyang i-connecta ang kanyang braso. Hindi na kailangan. Iniunat ni Yang Kai ang kanyang kanang kamay, hawak ang kanyang kaliwang kamay, at sa isang click, ang kanyang braso ay parang bago. Napatulala ang Young Master ng pamilya Dong, ngunit pinatibay niya ang kanyang puso at ginawa ang sinabi sa kanya. Puno ng malamig na pawis ang noo niya dahil sa sakit, pero sa huli, magkadugtong ang braso niya. Wind and Cloud Dual Guards. Nilaibot ng mga mata ni Yang Kai ang dalawang matandang lalaki at hindi nagtanong. Nagbago ang ekspresyon ng dalawang matandang lalaki habang nakatitig sila kay Yang Kai sa gulat. Hindi nila inaasahan na mabubunyag ang kanilang pagkakakilanlan ng binata. Sino siya? Mapait na ngumiti ang Young Master ng pamilya Dong. Huwag kang magulat, ang apelyido ng batang ito ay Yang. Apelyido Yang. Muling nagbago ang ekspresyon ng Wind and Cloud Dual Guards nang hulaan nila ang pagkakakilanlan ni Yang Kai, mabilis na ikinuyom ang kanilang mga kamao. Pagbati, Young Master Yang.